Sabi naman sa kanya ni Libat Ian na wala siyang pake kung kahit siya pa ang may-ari ng lupain na ito, dahil sa ngayon ay magiging sa kanya na ang lupain na ito, kaya niyang wasakin ito sa kahit anong oras at wala siyang magagawa para dito. Maya-maya ay sinimulan ng wasakin ni Libat Ian ang templo ni Chen Chang'an. Sa kabila naman ay sinabi ni Qiu Quanto na mapupunta lang sa Ghost Bone Sect ang lupain na ito. Napansin naman ni Chen Chang'an na ang ganitong ugali ay hindi isinasaalang-alang ang mga tao sa kanilang paligid, pero sigurado niya na nandito sila para bigyan siya ng field value. Ngunit wala sila sa loob ng Invincible Domain. Sinigawan naman ni Bowyer si Libat Ian na ang kanyang master ang pinaka-nakakatakot na nabubuhay sa mundo at si Li Xiao ay namatay sa kanyang kamay. Hindi naman makapaniwala si Libat Ian na pinatay niya si Li Xiao na nasa Golden Core Realm. Sabi naman ni Chen Chang'an na pinatay niya lang siya ng ilang segundo. Tinanong niya si Libat Ian kung ano ang gagawin niya dito. Sa isip naman ni Libat Ian na ilang taon na sila nag-cultivate kaya paanong hindi nila malalaman ang mga pakulo ng mga mortal para magkunwaring malakas. Maya-maya ay bumaba na si Libat Ian sa taas. Sinabihan niya si Chen Chang'an na hindi niya na mabilang kung ilan na ang pinatay niya. Sa nilabas niyang seal ay meron 10,000 kaluluwa ng mga mortal na ginamit niya bilang pang-cultivate. Kaya wala siyang pake kung pinatay niya si Li Xiao. Sumingit naman si Qiu Quanto at sinabi na wala siyang pake sa pinag-uusapan nilang dalawa. Ang mahalaga ay napunta dito ang Immortal Treasure. Sinabihan niya si Chen Chang'an na ibigay sa kanya ang Immortal Treasure para hindi siya papahirapan bago patayin. Natuwa naman si Chen Chang'an dahil nakapasok na sila sa Invincible Domain niya. Sa kabila ay sinabihan ni Bowyer silang dalawa na anong karapatan nila para bastusin ang kanyang master. Sinabihan naman siya ni Libat Ian na porket anak siya ng Sect Master of Nine Swords ay hindi niya na siya papatayin. Nagsumbong naman si Bowyer sa kanyang master at sinabi na si Libat Ian ay isang masamang matanda. Noong isang araw ay lumabas siya kasama ng mga disciples ng Nine Sword Sect para hanapin ang Immortal Treasure. Ngunit biglang lumitaw sa kanilang harap si Li Xiao at pinatay lahat ng disciples. At si Libat Ian ang nag-utos sa kanya para gawin ito. Kung hindi lang sa katotohanan na hindi niya siya matatalo sa Golden Core Realm ay agad niya siyang papatayin. Tinanong naman siya ni Libat Ian kung gusto niya nang mamatay. Maya-maya ay inatake niya na si Bowyer gamit ang seal ngunit pinigilan lang ito ni Chen Chang'an ng walang kahirap-hirap. Ngayon na nasa loob na sila ng domain ay wala nang makakatalo sa kanya dahil nakokontrol niya ang lahat ng bagay dito sa loob, kasama na rin ang kanyang cultivation base. Nagulat na lang si Libat Ian kung ano ang nangyayari sa kanyang cultivation base. Mula sa system ay sinabi nito na ang cultivation base ng tatlong mananakop ng Evil Dragon Cave ay bumalik sa Chi Refining Realm. Naalala naman ni Chen Chang'an na ang Chi Refining Realm ang pinakamababang cultivation base, kasunod ng Foundation Building, Golden Core, Nascent Soul Realm pagkatapos nito ay Mahayana Transmigration o Earth Immortal. Sinabihan ni Chen Chang'an si Bowyer na hindi niya matatalo ang isang Golden Core Realm ngunit ngayon ay pinigilan niya na ang kanilang cultivation base at ginawang Chi Refining Realm. Ngayon ay pwede niya na silang patayin. Nagulat naman si Qiu Quanto dahil sa unang tingin ay halatang hindi kapansin-pansin at walang cultivation base si Chen Chang'an. Pero diretso niyang pinutol ang cultivation base ni Libat Ian. Nagtataka siya kung si Chen Chang'an ay nasa Nascent Soul Realm. Sinabihan ni Chen Chang'an si Bowyer na okay lang maghiganti sa mga masasamang tao. Habang nanghihina na si Libat Ian ay sinabihan niya si Chen Chang'an na isang mapangpanggap na isang baboy pero isa palang tigre. Hindi niya akalain na nasa Nascent Soul Realm na siya. Gayunpaman inutusan na ni Chen Chang'an si Bowyer na patayin si Libat Ian. Habang paatake na si Bowyer ay sinabihan niya si Libat Ian na gusto niya siyang mamatay para ipaghiganti ang mga namatay na disciple sa Nine Sword Sect. Ngumiti naman si Libat Ian at hindi natatakot sa kanya. Sabi ni Libat Ian na kahit ang tatay niya ay hindi siya kayang patayin, at siya ay naglakas loob para gawin ito. Siya ang master ng Evil Dragon Cave kaya kahit ang cultivation base niya ay bumaba sa Chi Refining Realm ay wala siyang pake, kaya niya siyang patayin gamit lamang ang kanyang storage ring. Sinigawan naman siya ni Bowyer na walang kabuluhan ang mga sinasabi niya. Maya-maya ay nilabas na ni Libat Ian ang 4th rank Golden Scale Treasure at inatake sa kanya. Ngunit sa isang wasiwas lang ni Bowyer sa hawak niyang Immortal Treasure ay nawala si Libat Ian. Sa sobrang lakas nito ay wala nang naiwan na bakas ni Libat Ian. Nagulat naman si Bowyer sa sobrang lakas ng Immortal Treasure. Sa taas ay nagulat si Qiu Quanto sa nakakatakot na immortal na kapangyarihan. Napagtanto niya na hawak-hawak ni Bowyer ang Immortal Treasure na hinahanap nila. Gayunpaman,
Sa ganitong kalayuan ay kaya niyang mapatay si Bowyer at maaagaw ang Immortal Treasure. Ngayon ay wala siyang oras para lumaban kaya magiging madali na lang ito para sa kanya. Kung magtatagumpay siya na makuha ang Immortal Treasure ay magiging malakas na ang kanyang Ghost Bone Sect. Maya-maya ay naalala niya na nandito pa pala si Chen Chang'an. Bigla siyang nakaramdam ng takot dahil kung gumalaw siya para atakihin si Bowyer ay mamamatay na siya ngayon. Gayunpaman, alam niya na kung saan nakalagay ang Immortal Treasure kaya pansamantalang atras muna siya para maghanda. Mas mabuting bumalik na muna at sabihin sa dakilang ninuno na gumawa ng desisyon. Sa baba ay sinabi ni Bowyer na sila ay wala ring galang sa kanyang master. Kaya ngayon ay hahatiin niya silang lahat. Agad naman natakot sila Qiu Quanto at inutusan ang mga kasamahan na tumakbo na sila. Ngunit hindi sila hinayaan ni Bowyer makatakas at pinagpapatay gamit ang kapangyarihan ng Immortal Treasure. Sa baba naman ay nanunood lang sa nangyayari si Chen Chang'an. Maya-maya ay lumabas ang system at ang nakalagay dito na ang disciple ng host na si Bowyer ay pumatay ng 3 Golden Core Cultivator at nakakuha ng 1,500 field value. Mula dito ay tuwang-tuwa si Chen Chang'an dahil pwede na siyang makakuha ng field value sa pagpatay ni Bowyer. Ilang saglit ay ginamit niya na ang field value. At ang kasalukuyang invincible domain niya ay nasa 22 meters na. Sinabihan siya ng system na ipagpatuloy ang pagtrabaho ng maigi. Sa kabila naman ay tinanong ni Bowyer ang kanyang master kung ano ang gagawin sa mga tauhan ng Ghost Bone Sect. Tinanong niya si Chen Chang'an kung pwede niya silang patayin lahat dahil sa Ghost Bone Sect ay ginagawang alipin ng mga tao. Lumapit naman si Qiu Quanto at sinigawan si Bowyer na wag magkalat ng dugo. Nagpaliwanag si Qiu Quanto kay Chen Chang'an na ang kanyang Ghost Bone Sect ay isang dissenting sect at hindi ito isang evil sect, kaya sa tingin niya ay may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanyang disciple at ng kanilang sect. Sinigawan niya ang mga kanyang kasamahan na lumuhod at humingi ng tawad kay Chen Chang'an. Humingi siya ng tawad sa nagawa nilang mali at sana ay patawarin niya silang lahat. Nagmakaawa rin ang mga kasamahan ni Qiu Quanto at sinabi na sila ay nagkamali. Nakokonsensya naman si Chen Chang'an dahil ang mga tanga na ito ay mamamatay sa harap niya. Gayunpaman, seryosong tinanong ni Chen Chang'an si Qiu Quanto kung inaakala niya na isa siyang bulag. Nakaramdam naman ng kaba si Qiu Quanto at inutusan niya na ang kanyang mga kasamahan na patayin si Chen Chang'an. Ngunit bago pa sila makalapit ay pinatay na sila ni Chen Chang'an ng parang mga ipis. Mula dito ay lumabas nag-system at nakakuha siya ng 450 field value. Agad naman tumakas si Qiu Quanto paalis sa lugar na ito. Sa kabila ay sinabihan ni Bowyer ang kanyang master na ang leader ng Ghost Bone Sect na si Qiu Quanto ay tumatakas. Dahil kapag nakatakas siya ay ikakalat niya ang balita tungkol sa Immortal Treasure, at ang mga treasure hunter ay susugod papunta dito. Hindi naman natatakot si Chen Chang'an dahil para sa kanya ay isa itong opportunity para makakuha ng maraming field value. Sa loob ng Ghost Bone Sect, sabi ni Qiu Quanto na dapat nilang hayaan ang Supreme Elder na patayin si Chen Chang'an para makuha nila ang Immortal Treasure. Isang tauhan naman ang nagmamadali at tinatawag ang sect leader. Tinanong naman ni Qiu Quanto kung bakit siya sumisigaw. Sabi nito na ang ancestor na umakyat sa immortality 5 taon na ang nakakaraan ay lumitaw. Ngayon ay nandoon na ang Supreme Elder at siya na lang ang inaantay. Nagulat naman si Qiu Quanto nang narinig niya na ang kanilang ancestor ay lumitaw na. Sa loob ng Ancestral Temple ay nakatayo ang kanilang ancestor, habang si Qiu Quanto at ang mga Supreme Elder ay nakaluhod sa harap niya. Sa harap ng kanilang ancestor ay nakaramdam ng matinding pressure si Qiu Quanto. Sabi ng kanilang ancestor na siya ay inutusan ng kanilang Panginoon para bumaba sa mababang mundo. Nagulat naman silang lahat dahil ang mga immortals ay bumaba sa mababang mundo. Sa isip ni Qiu Quanto na ang kanilang ancestor ay ang pinakamalakas na tao sa Ghost Bone Sect. At siya ay matagal nang nakaalis sa Nascent Soul Realm. Kung ang kanilang ancestor ay pupunta sa mababang mundo, mawawala na ang kanyang pangarap para sa Ghost Bone Sect na mangibabaw sa mundo. Maya-maya ay naglabas ng matinding energy ang kanilang ancestor. Sinabihan niya silang lahat na tigilan na ang pag-iisip at mag-concentrate para sa susunod nilang trabaho. Bilang immortal, kapag hindi sila sumunod ay wawasakin niya silang lahat. Habang nanginginig sila sa takot ay sinabi ni Qiu Quanto na gagawin nila lahat ng ipapagawa niya sa kanila. Seryosong sinabi ng kanilang ancestor na bago dumating ang mga immortal sa kontinente ng Kyuso, ang kanilang tungkulin ay hanapin ang Holy Sword na nalaglag sa itaas na mundo papunta sa mababang mundo. Masaya namang sinabi ni Qiu Quanto na alam niya kung nasaan ang Holy Sword. Sinigawan naman siya ng ancestor kung saan niya ito nakita.
Sumagot naman si Qiu Quanto na nasa Immortal Temple ito. Sa loob ng Immortal Temple, ang Invincible Domain ay nasa 22 meters na, bagamat naging mas malaki na ang sakop nito ngunit ang mga pagkain na maaaring kunin ay limitado pa din pagkatapos ng lahat, kaya kailangan niyang utusan si Bowyer na lumabas para sa pagkain. Noong una niyang nakuha ang Invincible Domain ay meron siyang ability na lumaban ng Invincible sa Domain, ngunit hindi niya nakokontrol ang Domain at siya ay isa lamang ordinaryong tao. Pero pagkatapos ma-upgrade ng Domain ng isang beses ay nakuha niya ang ability na all living things na may kakayahan na kontrolin ang lahat sa buong Domain, at ang kanyang pangunawa ay unti-unting naging matalas. Kahit isa na siyang invincible, ngunit sa loob lang ito ng Domain at kapag nasa labas ng Domain ay isa lamang siyang ordinaryong tao, mula sa labas ay hindi niya na kayang protektahan si Bowyer sa kapahamakan. Nag-iisip siya kung may ibang paraan para pataasin ang kanyang cultivation level. Dahil ang kanyang cultivation level ay sobrang baba, naalala niya naman na ang all living things ay kayang baguhin ang sigla ng lahat ng bagay. Nagawa niya nang baguhin ang ordinaryong damo sa espiritual na damo at kahit ang magbigay buhay ng isang spirit, gagamitin niya ito para palakasin ang cultivation level ni Bowyer. Agad niyang kinuha si Bowyer at sinabi na sumama siya sa kanya, dahil meron na siyang teknik para subukan sa kanya. Sinabihan niya si Bowyer na meron na siyang paraan para pataasin ang kanyang cultivation level, pero sa umpisa ay makakaramdam siya ng sakit, ngunit kapag nagawa niyang tiisin ang sakit ay mararamdaman niya na parang umakyat siya sa langit. Para naman kay Bowyer ay iba ang iniisip niyang paraan, nagtataka siya kung ito ay isang dual cultivation, sinabihan niya ang kanyang master na masyadong mabilis ang kanilang proseso at ito ang unang pangyayari na gagawin niya ito. Sabi naman sa kanya ni Chen Chang'an na huwag siyang matakot. Maya-maya ay nakapagdesisyon na si Bowyer at sinabihan ang kanyang master na handa na siya. Sabi ni Chen Chang'an kay Bowyer na kailangan niyang pigilan ang kanyang isip at kumapit, kung hindi ay maaari niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Ilang saglit ay hinawakan niya na ang ulo ni Bowyer at sinimulan ng pataasin ang kanyang cultivation level. Tinanong niya si Bowyer kung ano ang nararamdaman niya. Nagtaka naman si Bowyer at tinanong ang kanyang master kung gusto niya lang pala siyang tulungan sa kanyang pagsasanay. Tinanong naman siya ni Chen Chang'an kung ano ang iniisip niya, gayunpaman, sinabihan niya na si Bowyer na kailangan niyang mag-concentrate dahil ngayon ay papalakasin niya na ang energy, at dahan-dahan niyang pakiramdaman ang energy na pumapasok sa kanyang katawan. Sa patuloy na pagsali ni Chen Chang'an ng energy sa katawan ni Bowyer ay napansin niyang walang pagbabago sa kanyang cultivation base, ngayon ay sinimulan niya ng mas palakasin ang energy na pinapasok niya kay Bowyer. Ngunit sa sobrang sakit ng nararamdaman ni Bowyer ay hindi niya na ito kayang tiisin. Nagulat naman si Chen Chang'an dahil ang katawan ni Bowyer ay malapit nang sumabog dahil sa energy. Sinabihan niya si Bowyer na kailangan niya itong tiisin para mabuhay. Nagtataka naman si Bowyer kung ito na ang oras ng kanyang kamatayan. Ngunit naalala niya na may mga tungkulin pa siyang kailangan gawin kaya hindi pa siya pwedeng mamatay ngayon, dahil hindi pa siya nagiging malakas at hindi niya pa namamana ang Nine Sword Sect. Isang malakas na kidlat naman ang tumama sa kanila ngunit naharangan ito ng barrier ng Invincible Domain. Kinalaunan ay nagtagumpay si Bowyer na lampasan ang pagsubok na ito. Ang kontinenteng ito ay may kabuoang 9 levels ng kwalifikasyon at sinasabing mayroong 10 levels sa itaas ng 9 levels. Nagtataka siya kung gaano karaming grades ang maaaring ma-upgrade ni Bowyer sa pamamagitan ng paglalagay ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Nagagalit naman ang kidlat sa kanilang ginagawa kaya gumamit siya ng malakas na kidlat sa kabilang kabundukan para ilantad sila. Mula dito, ang Demon King na si Hong Yi na isang nascent soul realm ay nagulat sa malakas na kidlat na umatake sa kabundukan. Nagtataka siya kung ito ang sanhi ng Immortal Treasure. Sa kabila naman ay nandito rin ang Demon King na si Toubaye na isang nascent soul realm. Nagulat rin siya sa pag-atake ng nakakakilabot na kidlat. At kapag tumama ito sa kanila ay paniguradong mamamatay sila. Sabi naman ni Demon King Snake na hindi lang sila mamamatay kapag tumama ito sa kanila, kundi magiging abo na lang rin ang kabundukan na kinakatayuan nila, kaya ngayon ay obserbahan muna nila ang mga mangyayari. Sa Immortal Temple, sabi ni Chen Chang'an na inayos niya na ang kapangyarihan ng tribulation ng kidlat, sinabihan niya si Bowyer na pumunta sa taas at sipsipin ang kapangyarihan ng tribulation ng kidlat. Sa kabila naman ay nagtataka si Hong Yi dahil ang kidlat ay nawala na. Hindi siya makapaniwala na ang ganitong kalakas na tribulation ng kidlat ay kayang pigilan. Maya-maya ay napansin nila na parang may tao sa kalagitnaan ng tribulation ng kidlat. Nagulat sila nang nalaman nila na isa itong babaeng bata.
Maya-maya ay tuluyan nang nawala ang kidlat sa kalangitan, agad naman nila itong pinuntahan nang nalaman nilang nawala na ang kidlat. Pagpunta nila ay nagulat si Demon King Snake dahil hindi siya isang spirit, at sa tingin niya ay isa lamang siyang 18 taon gulang. Sabi naman ni Hong Yi na ang babaeng ito ay may pambihirang mga kwalifikasyon at magiging isang walang katulad na mayabang ng sangkatauhan. Bukod pa doon ay lalaki siya bilang isang dakilang makapangyarihan. Ngayon ay hindi na siya makikipaglaban para sa Immortal Treasure. Ang gusto niya na ngayon ay ang babaeng ito, sa kabila naman ay lumabas na ang system. Sabi dito na si Bowyer ay nakalampas na sa 6th level ng Foundation Building papunta 7th level ng Foundation Building. Mula dito ay nakatanggap ng 50 field value ang host. Sa patuloy na pag-angat ni Bowyer ay patuloy rin ang field value na binibigay nito. Habang nagmamasid ang tatlong Demon King ay napansin nila na ang espiritual na hininga ng babaeng ito sa loob ay kamangha-mangha. Ang kanyang katawan ay katangi-tangi at walang bahid. Higit pa sa lahat ay nakaligtas siya sa nakakatakot na tribulation ng kidlat. At kapag nagsimula na siyang mag-cultivate ay magiging mas mahalaga pa siya kaysa sa isang Immortal Treasure. Agad naman itong pinuntahan ni Demon King Hong Yi at sinabihan ng iba niyang kasama na ito ang magiging disciple niya sa hinaharap. Ngunit bago pa siya makaalis ay hinawakan ni Demon King Toubaye ang kanyang buntot. Sabi ni Demon King Toubaye na hindi niya siya hahayaan na kunin ang babaeng ito dahil gusto niya rin siyang makuha kaysa sa Immortal Treasure. Tinanong naman siya ni Demon King Hong Yi kung ano ang maituturo niya sa kanya dahil ang cultivation ng kanyang Celestial Demon at Ancient Fox Clan ay perpekto para sa kanya. Ngunit sa baba naman ay nakahanap ng opportunity si Demon King Snake para maunahan sila. Hindi naman siya hinayaan ni Demon King Hong Yi at nag-transform na siya sa fox form. Hindi rin naman nagpasindak si Demon King Snake at nag-transform na sa snake form. Sabi niya na maglaban silang lahat at kung sino ang mananalo ay siya ang makakakuha ng disciple. Maya-maya ay tinitigan sila ni Demon King Toubaye at nakaramdam silang dalawa ng takot. Sabi ni Demon King Toubaye na tanungin nila ng direkta ang babae, para siya ang magdedesisyon kung kanino siya sasama at walang ibang pwedeng mangagaw nito. Sa kabila, tinanong ni Chen Chang'an si Bowyer kung kamusta na siya. Masaya naman sinabi ni Bowyer na nakapunta na siya sa 3rd level ng Golden Core Realm. Ang Golden Core cultivation ay nasa level na ng mga elders sa Nine Sword Sect at ngayon ay madali niya lang itong nakamit. Sinabihan siya ni Chen Chang'an na karapat-dapat siyang maging isang mahusay na talento na hinubog ng sariling mga kamay ng kanyang master. Ngayon ay siguradong makakapunta na siya sa Nascent Soul Realm. Nagulat naman si Bowyer nang narinig niya na makakapunta siya agad sa Nascent Soul Realm. Ngunit paano ito mangyayari kung kakapunta niya pa lang sa Golden Core Realm? Binigyan siya ni Chen Chang'an ng mga gantimpala sa pagiging masipag niya. Napansin naman ni Bowyer na ang mga ito ay storage ring ni Li Xiao. Tinanong ni Bowyer kung ibibigay niya lang ito sa kanya dahil ang cultivation resources na nasa loob nito ay maihahambing sa kalahati ng Nine Sword Sect. Sabi naman ni Chen Chang'an na hindi niya kailangan ng mga ito. Nagtataka siya kung sino ang gumawa sa kanya para hindi makapag-cultivate, dahil hindi niya magagamit ang mga cultivation resources na nakukuha niya. Ngunit hanggat nasa loob siya Invincible Domain ay isa siyang god, ang maliit niyang layunin ngayon ay palawakin ang Invincible Domain sa buong Facian Mountain, at hindi sapat ang 800 field value na ito. Maya-maya ay sinigawan ng Demon King si Bowyer na lumingon sa kanyang likod. Pagtingin naman ni Bowyer ay napansin niyang ito ang mga demons. Nagpakilala si Toubaye bilang unang sinilang na Demon King. Pinakita niya kay Bowyer ang 3 golden pellets na pinalapot mula sa essence ng katawan ng dakilang demonyo. Kung sasambahin niya siya bilang kanyang master ay ibibigay niya sa kanya ito bilang regalo. Bukod pa doon ay ito na ang kanyang pagkakataon para makapunta sa Nascent Soul Realm. Kaya malabong may makakatanggi sa offer na ito. Tinulak naman siya ni Demon King Snake at nagpakilala kay Bowyer bilang isang Nascent Soul Realm. Sabi niya na walang kwenta ang 3 golden pills sa kanyang Immortal Fruit. Ang Immortal Fruit of Youth ay 1,000 taon ng pamumulaklak, tumatagal ng 10,000 taon para tumubo ang bunga kaya kapag kumuha siya ng isa ay mabubuhay siya ng magpakailanman, at nag-iisa lamang ito na nasa mababang mundo. Gayunpaman, kapag naging disciple niya siya ay ibibigay niya ang Immortal Treasure na ito para sa kanya. Nagtataka naman si Chen Chang'an kung ito ang Immortal Fruit na tinutukoy ng matanda na kapag kinain niya ay magbabago ang kanyang pangangatawan. Sa kabila naman ay hindi na mapigilan maglaway ni Bowyer sa Immortal Fruit, sa isip ni Demon King Snake na gusto niya sana itong ibigay kay Hong Yi, ngunit kung ipagpapalit niya ito para sa isang disciple ay mas malaki ang makukuha niya. Sa kabila naman ay hindi rin papatalo si Demon King Hong Yi.
Sabi niya na isa rin siyang nascent soul realm, pero wala siyang regalo na maibibigay para sa kanya, ngunit kapag pinili niya siya bilang master ay tatanggapin niya siya bilang isang matuwid na anak na babae, kung gayon siya ang magiging batang karangalan ng kanilang Celestial Demon Ancient Fox Sect, at sa kapangyarihan ng kanyang sect ay makakamit niya ang immortality. Nagulat naman sila Demon King Touboye at Demon King Snake sa binigay na offer ni Hong Yi, ang kanilang regalo ay walang katumbas para sa isang pagkakataon na maging immortality, sinabihan niya na si Bowyer na sumama sa kanya, gayunpaman, sa lahat ng kanilang offer ay walang pinili si Bowyer, nagtaka naman silang lahat at hindi makapaniwala, masayang sinabi ni Bowyer na meron na siyang master at kapag sinundan niya ang kanyang master ay hindi lang immortality ang makakamit niya. Tinanong naman ni Demon King Hong Yi kung sino ang kanyang master, seryoso naman sumagot si Chen Chang'an na siya ang kanyang master, sinigawan siya ni Hong Yi na isa lamang siyang ipis at walang cultivation base, kaya bakit siya ang kanyang master, sabi naman ni Demon King Snake na patayin na nila ang ipis na ito at para mapag-usapan na nila kung sino ang magiging master ni Bowyer. Sinabihan ni Demon King Touboye si Chen Chang'an na kung siya talaga ang kanyang master ay titignan niya kung meron siyang kamanghamanghang abilities. Sinigawan naman sila ni Bowyer na ang kanyang master ay hindi isang ordinaryong tao, dahil kung wala ang kanyang master ay isa lamang siyang mahina. Sinabihan naman sila ni Chen Chang'an na sumugod at titignan niya ang kapangyarihan ng Demon King. Habang naghahanda na ng atake si Demon King Touboye ay sinabi niya na ang isang daliri ng kanyang kamay ay sapat na para gawin siyang abo. Nagulat naman si Demon King Snake dahil hindi niya akalain na tumaas na naman ang cultivation level ni Touboye. Habang si Demon King Hong Yi naman ay nawalan ng opportunity para magpakitang gilas sa harap ng kanyang disciple, maya-maya ay sinimulan ng umatake ni Demon King Touboye, ngunit nagulat ang lahat sa nakita nila, dahil hindi man lang nagalusen si Chen Chang'an sa ginawa niyang atake, tinanong ni Chen Chang'an kung kumain na ba siya, dahil hindi man lang siya gumalaw sa kanyang kinakatayuan, sinabihan niya si Demon King Touboye na mag-iingat kumain ng dumi sa susunod na buwan, gayunpaman, habang seryoso ang mukha ni Chen Chang'an ay tinanong niya ang ibang Demon King kung gusto rin nila subukan ang lakas niya.